Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay napakalapit sa aming pamilya. Alam niyo po, ang nanay ko, kapag mayroong bagong kasal na kamag-anak at kaibigan, ang kanyang regalo sa mga bagong kasal ay ang imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At lagi niyang sinasabi, ilagay niyo yan sa gitna ng bahay. I-enthrone ninyo. Kaya sana mga kapatid sa apostolada, lalo na ngayon, gawin nating isang adhikain yon. Lalo na sa mga bagong kasal, lalo na sa panahon ngayon, hinahamon ang kasagraduhan ng kasal, ng buhay mag-asawa. Ngayon naintindihan ko bakit ang nanay ko, ito ang binibigay niya. Hindi siya nagbibigay ng mga appliance o anuman, pera. Ang bigay niya sa mga bagong kasal, imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Paalala sa mga mag-asawa, ang pag-ibig nila ay katulad ng pag-ibig na nanggagaling sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya sabi lagi ng nanay ko, ilagay niyo yan sa gitna, itabi niyo yan sa wedding picture ninyo para maalala ninyo yung pag-ibig, hindi yan yung pag wala na yung kilig, pag nagkasawaan na, pag ayaw nang magpatawad. Hindi ganun ang pag-ibig ng mag-asawa. Kaya nga ang pag-ibig ng buhay mag-asawa, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa simbahan. Paano ba tayo minahal ni Jesus? Tignan niyo ang Nazareno. Tignan niyo si Jesus sa krus. Tignan niyo ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Na kahit sinasaktan natin siya, kahit tayo nakakalimot sa Kanya, kahit lumalayo tayo sa Kanya, nananatili siyang tapat sa atin. Kaya't ipagdasal natin na maging larawan, halimbawa, at pinaghuhugutan ng pag-ibig. Hindi natin kayang magmahal katulad ni Jesus kung aasa tayo sa sarili natin. Kailangan natin ng Kanyang biyaya. Kaya nga, di ba, ang ating dasal, make our hearts like unto thine. Gawin mong katulad ng puso mo ang puso namin. Kaya nga, sa Ebanghelyo ngayon, nung sinisilo si Jesus sa sareno ng kanyang mga kaaway, meron daw babaeng nag-asawa ng 7 beses. Ayan, ganyan na. Pag may divorce na, para ka lang nagpapalit ng damit. Kawawa ang mga bata. Pero mga kapatid, darating ang panahon, magkakaroon tayo ng paglilinaw sa simbahan. Hindi naman sinasabi ng simbahan, tiis-tiis ka na lang, ha? Hindi sinasabi ng simbahan, kapag binubugbog ka na, kapag salawahan yung asawa mo, kapag nuknukan ng sinungaling at madaya yung asawa mo. Hindi ho sinasabi ng simbahan, tiis ka na lang, wala ka na magagawa, diyan ka na habang buhay. Hindi po totoo yun. Hindi ganon ang turo ng simbahan. Meron tayong paraan para ayusin. At kung kailangan talagang paghiwalayin, merong proseso ang simbahan. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi, lalo na ngayon na pinag-uusapan niyang diborsyo, na ang sabi ng simbahan, tiis na lang kayo, dyan na lang kayo, bahala kayo magdusa. Hindi po totoo yun. Dahil hindi hangad ng Diyos, magdusa tayo. Hindi kagustuhan ng Diyos, pahirapan lang tayo. Merong paraan. Pero hindi pwede yung basta-basta na lang. Pag ayaw mo, ayoko. Sige na. Nawawala ang katulad ng dalisay na pag-ibig ni Jesus. Kaya maliwanagan po sana tayo mga Katoliko. Nalilin lang tayo nung mga naisumira sa sakramento ng kasal. Patulong tayo sa kamalmahalang puso ni Jesus. Kaya nga, sa bandang huli, sabi ni Jesus, hindi yan tungkol sa pag-aasawa, tungkol yan sa pag-ibig sa Diyos. Tungkol yan sa muling pagkabuhay. Hindi tungkol lang sa buhay dito sa lupa.
Ang ating buhay bilang mga deboto ng Nazareno, deboto ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang ating buhay bilang Kristiyano, papuntang langit. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang pag-ibig ko ay katulad ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Kaya nga sa unang pagbasa, nung pinapayuan ni San Pablo si Timoteo, sabi niya, huwag mong ikahiya yung pananampalataya mo. Ipaglaban mo ang mabuting balita. Ipahayag mo ang turo ni Kristo. Sapagkat bagamat may paghihirap dito, may buhay na walang hanggan, may kaligtasan, may kapayapaan kay Kristo. Kaya nga, di ba sabi ng kamal-mahalang puso ni Jesus, halik kayo, kayong mga napapagod, kayong mga napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan at kapayapaan. Kaya nga't mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin, na ang pag-ibig na nanggagaling sa puso ni Jesus ang dumaloy sa atin. Hindi yung pag-ibig na idinidikta sa atin ng mundo, yung pag-ibig na hindi tapat, yung pag-ibig na madaling sumuko, yung pag-ibig na ang gusto lang, mabilis kagad na remedyo, ayaw nang magtiis, ayaw nang hanapan ng tamang paraan. Huwag po yun. At ipagdasal natin, lalo na mga bata, ang ating mga kabataan, sapagkat sila ang unang magiging talo, ang unang magdurusa kapag ang pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng mag-asawa, ang pag-ibig ng pamilya ay nasira. Hilingin natin sa ating Panginoong Hesukristo, ipaalala sa atin ang tunay na pag-ibig, ang tapat na pag-ibig, ang pag-ibig na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan.